Ephesians chapter 1, verse 11. Kaya pala yung ating monitor ay kanina ay nagdubli-dubli yung litra. May linya doon sa gitna. Hallelujah. Glory to God. Ano po ang sabi dyan? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Amen. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po dyan, of Him who worketh, no? So ang Diyos po ay hindi po tumitigil. Ano po? Hindi po siya nagpahinga lamang after ng kanyang creation. Pagkaman sa ng Bible, pagdating po ng ikapitong araw, si Yahweh ay nagpahinga. Na? Siya pinagpahinga sa kanyang paglikha. Di ba? Kasi nga, tapos na yung creation ni Lord eh. Amen. At lahat ng nilikha ng Diyos ay kompleto. Amen. Mayroon bang kulang sa ginawa ng Diyos? No? Hallelujah. Tayo ba ay satisfied sa ginawa ni Lord? Andyan pa kayo? Yan. No? So, sabi dyan, who work it all things after the counsel of His own will. No? So, ang atin pong Diyos, ang atin pong Panginoon, na pinaglilingkuran, sabi niya, sabi ni Pablo, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamagitan ni Kristo. Hallelujah. So, si Pablo ay pinanindigan niya at pinaniwalaan sa kanyang sarili yung pagkapili ng Diyos sa Kanya. No? Hindi lang bilang isang tao o Kristiyano, kundi, kumbaga, makita po natin, si Pablo ay tinawag ng atin pong Panginoon para maging apostol. No? Sabi ni Pablo, I am the least of all the apostles. Sapagkat sabi niya, ang pagkahirang sa kanya ng atin pong Panginoon ay para bagang siya ipinanganak sa di kapanahunan. No? Pero, ganun pa man, makita po natin na si Pablo, siya po ay sumulat ng maraming mga aklat sa bagong tipan. No? Hallelujah. Kaya, nasabi niya na kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula. No? Kasi nga, ang pagpili ng atin pong Panginoon sa atin, maging sa atin na mga anak ng Diyos, hallelujah, simula na tayo po ay anyuan ng Diyos. Kailan at saan? Doon sa sinapupunan pa lamang ng ating mga
nanay. Amen. No? Pero higit pa ron, nang saad ng Biblia, before the foundation of the earth, bago pa lagyan ng patibayan ang lupa, tayo ay pinili na ng Diyos. Amen po. Hallelujah. No? Bago pa lagyan ng foundation ang lupa, tayo po'y pinili na ng atin pong Panginoon. Alam niyo yun? Kaya nga, yung meaning ng buhay na mayroon ka, kapatid mga minamahal, ay dapat nating i-discover ano ba yung purpose ni Lord sa buhay natin. Bakit niya tayo pinili? Maring isipin natin na tayo po ay mga tao na para bagang wala namang saysay. Walang kwenta ang ating buhay. Kapatid, mga minamahal, kailan ba nagkakaroon ng kwenta ang buhay ng tao? Pagka tayo po ay mayroon pong mataas na antas ng karunungan o pinag-aralan dito sa lupa para lang magkaroon ng kwenta ang ating pagkatao, ang ating buhay. Hallelujah. Pagkatandaan po natin mga minamahal, hindi yun ang pamantayan ni Lord sa kanyang pagpili sa tao. Amen. No? Hindi pamantayan ni Lord ang propisyon natin. Hindi pamantayan ng pagkahirang ng atin pong Panginoon kung ano yung diploma na mayroon ka. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sapagkat sa Biblia, ang katotohanan na sinasabi ng Biblia sa aklat ni Pablo, hallelujah, sa mga taga-Korento, kapatid, pinili ng Diyos sa mundong ito na sa tingin ng mundo ay mga mangmang para ano? Hiyain ang marurunong. Amin po ba? Pinili ka ni Lord. Nasa tingin natin mahinang klase tayo bilang tao. Pero sa harap ng atin pong Panginoon, espesyal ka. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya po natin mga minamahal. Balikan natin yung sinasabi sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 17. Meron akong Bible dito, Bisaya. Pakinggan niyo. Hallelujah. Acts chapter 17. Ganito po ang sabi ng Bible. Sabi niya, sa verse 23, makinig kayo ito'y Bisaya, papaliwanag ko mamaya, ano po. Sa akon pagpasyar, yung pagpasyar, yung paglalakad-lakad. Diba? Kung sa Cebuano ay suroy-suroy. Si Pablo po ay namasyal. Hallelujah. Sa kanyang pamamasyal, kaya sabi dito, sa akon pagpasyar, sa inyong syudad, syudad pala ito. Diba? Diba tayo rin, gusto natin minsan, punta tayo sa syudad, mamasyal tayo. Kasi sa syudad, maraming pasyalan. Amen? Alangan sabi, tara mamasyal tayo.
Pwede naman, pwede mamasyal sa bundok, mamasyal kung saan. Pero yung pasyalan, karaniwan na pinupuntahan, doon sa may mga rides, na may mga may mga, yun, tumatawag doon? Yung umiikot, Ferris wheel, ay matanda na ako, hindi pa ako nakasakay doon eh. Pasyal nyo kami doon. Doon sa Mall of Asia, meron doon malaki. Kahit ang ikot lang, nakasakay. Sino nakasakay na sa Ferris wheel? Mabuti pa kayong dalawa, nakasakay na. Si Lisel yata nakasakay na rin. Baka sa pistahan. Sa pistahan. Ay, maliliit lang yun. Maganda doon sa Mall of Asia. Napumunta kami, yung mga anak namin, nakasakay din yata. Nakasakay kayo? Hindi. Yung mga ibang pamangkin lang namin. Sa Enchanted, sino nakapunta, nakasakay? Yun, nag-field trip. So, mapalad kayo. Kami matanda na, nagkaedad na ako ng 53. Hindi pa ako nakasakay. Kahit anong rides. Ang alam ko lang, bayabas eh. Angkat kami sa bayabas, so kayo maliit at doon kayo. Hindi, totoo po. Maraming bayabas kasi sa amin eh. So, alam niyo mga minamahal, so si Pablo, habang siya namamasyal, sabi niya, sa akong pagpasyar sa inyong mga syudad, kag pagtanaw sa inyong mga ginasimba, may nakita akong altar nga ang nakasulat, kahay, sa uwa namon makilala ang Diyos. Ang uwa ninyo makilala nga Diyos, nga inyo ginaalagad. Malalim yun na Bisaya. Alam niyo yung pag-alagad, paglilingkod. Natatandaan ko yung mga sinaunang Kristiyano nung ako'y born again. Mga 1980s sa amin. Malimit na ginagamit na Biblia sa amin ay yung Bisaya. Na Bisayang Ilonggo. Pati panalangin sa amin, simbahan Bisaya eh. Kapag pinakinggan mo yung mga sinaunang Kristiyano, pag nanalangin ng Bisaya, maramdaman mo yung Espiritu ng Diyos eh. Talagang tago sa puso talaga eh. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kaya, kanina nakita ko yun, nung ako'y tumingin ng mga Bible sa bahay, nakita ko itong Bible na Bisaya. Kakoy maganda ito. Pero ito po yung salitang Bisaya sa isang bayan sa amin sa Romblon. Ano po? Hallelujah. So, sabi dito, ang uwa ninyo makilala nga Diyos, nga inyo ginaalagad, hay akon ipakilala sa inyo. Si Pablo, determinado siya, kilala niya ang Diyos niya na pinaglilingkuran. Amen? Sana ganun din po tayo. Amen? Pinag-aralan na natin sa mga nakalipas na linggo, sino ba si Yahweh? Ano bang pangalan, ano bang tawag sa Diyos nating pinaglilingkuran? So ano man, ang pangalan na alam natin, pakatandaan natin, isa lang ang Diyos. Amen? Amen. Bagamat maraming pangalan na tinatawag sa Kanya, pero ang Diyos natin ay iisa lang. He is the God of heaven and the earth. Amen. He is the God of Abraham. Kung sino yung Diyos ni Abraham, yun ang Diyos ko at Diyos mo. Amen. Huwag ka mag-iba ng Diyos, ha? Tandaan natin, mahalaga po ito. Yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac
at Diyos ni Jacob, dapat yun ang Diyos natin. Amen. Totoo yan. Hallelujah. Kasi baka mayroon tayong ibang Diyos eh. No? At yun na yung si Yahweh. Hallelujah. Si Jesus, yun din ang Diyos natin. Pero hindi siya ibang Diyos. Sapagkat si Jesus ay bahagi ng tinatawag na eternal Godhead. Amen. Pag sinabing eternal Godhead, God, the Father, Son, and the Holy Spirit, na kung tawagin natin ito ay triunity. Kaya nga Trinity, Trinitarian ang ating paniniwala. Tama po ba? Amen. No? Sapagkat we believe God the Father, we believe God the Son, and God the Holy Spirit. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos. Pero hindi sila tatlo. Tatlong persona sa iisang pagka-Diyos. Naunawaan po natin. Hallelujah. No? So, ngayon makita po natin, sabi ni Pablo, ang Diyos nga awa ninyo, nga hindi daw ninyo kilala, ang siya kong ipakikilala sa inyo. Ngayon, paano natin ipakilala kung tayo mismo hindi natin kilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran? Paano natin masabi sa ibang tao na si Yahweh ay Diyos? At dapat, may batayan tayo sa Biblia. Amen po. Wala tayong ibang batayan. Kaya nga, mahalaga ang Bible sa atin. No? At isang bagay, mga minamahal, sa atin, malaya tayo magbuklat ng Biblia. Diba? Alam nyo, may maraming mga tao, maraming mga tao, basta lang pupunta ng simbahan, pero hindi nila alam at hindi nila nauunawaan kung ano at sino ang Diyos na kanilang sinasamba. Kaya pag sinabi na si Kristo ay hindi Diyos, paniwala sila. Bakit? Bawal sa kanila ang magbasa ng Biblia. Mayroon bang sinabi sa Bible? May sinabi ba sa Bible na bawal magbasa ng Bible? Wala. So, nakakalungkot. Bakit? Ang may karapatan lang na magbasa ng Bible ay mga ministro. O yung mga tao na binigyan ng karapatan. At kawawa kayo ng mga membro kung wala kayong karapatan. Diba? Kaya nga, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Ito ang batayan natin para lalo pa nating makilala si Lord. Diba? Hindi lang tayo basta nagsimba. Pumunta ng church. Kundi ang pinaka-goal natin dapat sa buhay. Kaya tayo pupunta ng church, the more na makilala natin si Lord bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. At makikilala lang natin ang ating pong Panginoon kung babasahin natin ang salita niya. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos, dito ipinahahayag ng ating pong Panginoon kung sino siya at ano ang magagawa niya para sa atin na kanyang mga pinili. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, ang Diyos nga awa ninyo nakikilala, ang siya kung ipakikilala sa inyo. Diba? Kasi nga, yung mga tao sa lugar na yon na pinuntahan ni Pablo, ang pangalan ng simbahan na nakalagay, yung karatula ba? Di ba may karatula tayo, Hosea, doon sa labas. Yung
karatula nila na inilagay doon sa labas sa Diyos na hindi namin kilala. Yan ang karatula eh. Siguro yun ang nakarehistro sa sect nila. Kaya, alam niyo, kaya may karatula ang bawat simbahan. Yun yung nakarehistro. No? Sa SEC, Securities and Exchange Commission. Importante yan. No? Na ang simbahan ay nakarehistro. Bilang pagsunod sa patakaran ng gobyerno. Dapat ang simbahan sumusunod kung anong patakaran ng gobyerno. Amin po ba? Mahirap sa isang simbahan na hindi nakarehistro. Ang tawag doon ay kolorom. Maraming simbahan kolorom. Di ba? Bakit? Ay hindi nakarehistro sa gobyerno. Di ba? Sa Diyos na hindi namin kilala. So si Pablo, nagkaroon siya ng interest. Wow. Na ako kilala ko kung sino ang Diyos na tumawag sa akin. Amen? Kilala ni Pablo. Kaya nga determinado siya eh. Sa sarili niya, mayroon siyang pagkakataon. Ito na yung time ko para ipakilala sa kanila. Diba? Nagkaroon ng mensahe si Pablo. Diba? At ang topic niya, no, nadadalhin doon sa mga tao ay upang imakilala at ipakilala si Yahweh sa mga tao na nandoon. Kasi alam yung mga tao nandoon, sabi ng Bible, sabi nga sa inyo nung mga nakaraan, yung mga tao na naroon sa Episo, sila yung mga taong mga matatalino at ang hilig nila ay pag-usapan kung ano ang mga bagong bagay. Mahilig sila mag-discovery. Diba? Hallelujah. Kasi karamihan sila mga Griego. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, sa verse 24, ang Diyos nga naghimo, kalibutan, kag itanan nga mga bagay, hay uwa nagaistar sa simbahan, nga himo it alima. Ano po? Ano ang pakilala ni Pablo sa Diyos doon sa mga taga-Episo? Sabi niya, ang Diyos nga naghimo it kalibutan. Yung Diyos na hindi nila kilala, yun yung Diyos na gumawa ng kalibutan. Pag sinabing kalibutan, langit at lupa, kalibutan ang tawag. Sa Tagalog is sanlibutan. Nandyan pa kayo? Sa buong kalibutan, langit at lupa, ang may likha ay ang Diyos. Nandiyan pa kayo? Amen. Sa yung Diyos na pinaglilingkuran ni Pablo na alam niya na gumawa ng langit at ng lupa. At sabi niya dito, uwa nagaistar sa simbahan. Isang katotohanan, ang Diyos natin hindi tumitira sa simbahan. Baka isipin nyo, punta ko sa simbahan, nandun si Lord eh. Hello? Nandiyan pa kayo? No? Pagka ganun ang ating kaisipan, kapatid mga minamahal, hindi natin naiintindihan at hindi pa natin ganap na nauunawaan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Pwede bagang tumira si Lord dito? Hindi. Diba? Sabi ng Bible ang Diyos, sabi ni Pablo, hay uwa, nagaistar sa simbahan, nga himo it alima. Yung alima, kamay.
Hindi daw tumitira ang Diyos sa isang lugar na ginawa ng kamay ng tao. Ay, ito, ginawa ng tao. Kailanman, hindi dito titira ang Diyos. No? Kaya kung isipin natin na, ay, punta ko ng church. No? Kasi nandun si Lord eh. Hallelujah. Kaya po natin mga minamahal. Hallelujah. Sabi dito, tungod sa imaw ang Ginoo, itlangit, kaglugta. Yan po yung rason eh. Ang Diyos kailanman hindi titira dito sa bawat lugar o simbahan man na ginawa ng kamay ng tao. Why? Sapagkat siya'y Diyos ng langit at ng lupa. Gaano kalaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Mayroon bang lugar na pwedeng gawin ang tao para tirahan ng Diyos? Wala. Hallelujah. Kaya nga, kung ating pong babalikan ang history ng church or the early church, no? Ang mga Kristiyano na nagsimula, no? ng gawain ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Saklat na mga gawa. Saan sila? Nagkakatipon sa mga bahay-bahay lamang. No? Kung saan bahay, doon sila nagkakatipon. Doon sila nagpupuri sa Panginoon. Doon sila sumasamba. At doon din sila nagpipira-piraso ng tinapay. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, minsan, siyempre, tayo po'y nadadala ng kaisipan. Alam niyo na, ang gospel ay dumating sa Pilipinas, galing po sa mga western country. Sila po nag-introduce sa mga tao para magkaroon ng mga simbahan. Pero hindi masama. Diba? Hindi masama na mag-desire tayo, isang araw magkaroon tayo simbahan. Amen. Hindi po masama. Hindi ko sinasabi na masama na magkaroon ng simbahan. Hallelujah. Kasi nga, ang pinaka-importante sa lahat, hindi yung lugar na kung saan pinagkakatipunan natin. Kasi kung ang ating batayan para tayong maligtas ay sa ganda ng ating simbahan, sa ganda ng pangalan na ating simbahan na inatinan, kapatid, nagkakamali tayo. Bakit? Sapagkat walang simbahan na pwedeng magligtas ng tao. Amen? Amen. Walang simbahan na pwedeng makapagligtas sa atin. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang kaligtasan natin, biyaya ni Lord yan. Amen? Ayon sa iyong pananampalataya. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. No? Kaya lamang tayo nagkakatipon sa ganitong lugar. Siyempre, maganda naman na mayroon tayong pinagkakatipunan. Hallelujah. Pero ang pinaka-importante sa pagkakatipon natin, naniniwala ka sa bawat pagkakataon na nagkakatipon tayo, si Lord ay nandyan. Bakit? Sabi ng Bible, saan ang 2 o 3 nagkakatipon?
naroon si Lord. Amen? Kasama si Lord, kasama ang Diyos. Hallelujah. Kasi nga, ang ating Panginoon at ang Espiritu ng Diyos, wala sang ibang pwedeng maging tahanan ay kundi ang ating mga puso. Amen po ba? Diba? Kailangan paghariin natin si Lord sa ating buhay. Pag may Kristo ka sa puso, natural na naanahan sa iyo ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Pablo, alam niyo ba na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu? Templo. So, kumbaga, yung katawan natin ay nagiging templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Pag sinabing templo, pinanahanan yung atin pong mga buhay. Amen. Kaya nga nagkakaroon tayong takot sa Diyos eh. Amen po ba? Na? Kaya nga, sa bawat pagkakatipon na ginaganap natin, minsan, kung atin pong babalikan ang Bible, na? Sinasabi ng mga Hudyo sa Jerusalem, sinasabi ng mga Samaritano doon sa bundok. Di ba? Yung kwento ng Samaritana at ng atin pong Panginoon na pumunta doon na sa lugar ng mga Samaritano. Pagdating niya, isang babae na pumunta doon sa balon para umigib ng tubig. No? Hallelujah. Nung sumalok ng tubig yung babae, humingi ng tubig ang atin pong Panginoon para makinom. Hallelujah. Diba? So nagkaroon po ng usapan si Kristo, ang ating Panginoon at yung babae na sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem dapat sambahin ang Diyos. Hallelujah. At ang paniniwala ng mga Samaritano, doon sa bundok na yon, doon nila sinasamba ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga, kahit saang lugar, pwede tayong sumamba sa Panginoon. Amen? Kasi yung pagsamba natin sa Espiritu at sa katotohanan eh. Amen. Diba? Sinasamba natin ang Diyos sa espiritual na paraan. Kasi nga, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Espiritu na hindi binubuo ng laman at dugo. Sabi ng Bible. Kaya nga, ang pagsamba ninyo ay dapat sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Hallelujah. Kaya nga, sabi ni Pablo, sabi niya, imaw ang Ginoo itlangit kag lugta. Uwa man imaw nagakinahanglan nga tawan itawo. Ang Diyos ba ay humingi sa atin? Nangailangan ba si Lord sa atin? Hallelujah. Nang anumang mga bagay, di ba wala? Hallelujah. Sabi ng Bible sabi ni Pablo, uwa man imaw, nagakinahanglan, nangangailangan. Hindi siya nangangailangan ng anuman sa atin para bigyan ng anumang bagay na kailangan niya. Hallelujah. Diba, naalala niyo si Martha at si Maria? Dinalaw ng ating pong Panginoon. Pagdating doon sa bahay ng magkapatid, ang ginawa ni Martha, nandun sa kusina, nagluto ng kung ano-anong masasarap na luto. Bakit? Panauhin nila si Jesus. Samantalang si Maria, magsimula,
pagdating ni Jesus ay umupo na sa paanan ng Panginoon at nakinig. Hallelujah. Nung medyo oras di peligro na, siguro hindi pa malambot yung bakang pinalambot ni Marta. Sabi ni Marta, Panginoon, sabi sa kapatid ko, tulungan niya ako dito sapagkat ako'y abalang-abala, no? Sa paghahanda. Ano po? Sino dito yung mga Marta na laging abala? Pag lagi kang abala, Marta ka. Ay, abala baga ako. Kailan ka maging presidente niyan kung lagi kang busy? Diba? Hallelujah. Si Marta, abalang-abala sa maraming mga bagay. Kaya nga, nirebuke siya ni Lord eh. Sabi ni Jesus sa kanya, Marta, Marta, abalang-abala ka sa maraming mga bagay, isa lang ang kailangan. At ito ang pinili ni Maria. At kailanman, ito'y hindi aalisin sa kanya. Dapat ang mga Kristiyano, hindi Marta, dapat Maria. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, dapat Maria ka. Bakit sino si Maria? Laging nakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Hallelujah. Isa lang kailangan eh. At yun ang gusto ni Lord sa kanyang mga anak. Ang tayo'y marunong makinig. May purpose din si Marta. Gusto niyang mabusog si Jesus. Siguro, masarap magluto si Marta. Gusto ipatikim kay Jesus. Yung masasarap na luto niya, maganda rin ang motibo niya. Pero hindi ngayon ang nais ni Lord eh. Amen? Amen. Hindi yun ang nais ni Lord sa atin. Kasi nga, hindi naman nangangailangan ng Diyos ng anuman sa atin. Amen. Para siya ating bigyan. Sabi ng Bible, uwaman imaw ka kahinanglan, nga tawan itawo dahil supisyente. Pag sinabing supisyente, sapat. Amen. Ang Diyos sa mga bagay. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. He is our El Shaddai. Amen. The all-sufficient one. Mayroon bang kailangan ng Diyos sa atin? El Shaddai nga siya? Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, uwaman imaw ka kahinanglan eh. Hallelujah. No? Alam yung tao na araw-araw ay alis ng alis, punta ng kung saang bahay, may kahinanglan yan. Ibig sabihin, lagi may kailangan. Mari, may bigas ba dyan? Oh, may kahinanglan. May kailangan siya eh. Mari, pautang naman. Baka may pira ka dyan. Laging dumadaing. Laging may kahinanglan sa iba. Si Lord, hindi siya nangangailangan ng anumang bagay para sa atin. Na? Isa lang ang kailangan ni Lord. Makinig lagi tayo kung ano ang sinasabi niya. Hallelujah. Sabi ng Bible, no? Dahil supisyente imaw, kag imaw ang nagtao it kabuhi. Ano po? Imaw ang nagtao it kabuhi. Anong kabuhi? Buhay. Ha? Yung buhay mo ngayon, bigay ni Lord yan. Ha? Bigay ni Lord. Sabi ng Bible eh, imaw ang nagtao it kabuhi. Kaya kung buhay ka ngayon, pasalamatan mo ang Diyos. Bakit? Bigay ni Lord yan. Hallelujah. At yan ay binigay ni Lord sa atin na walang kalakip na kondisyon. Ganun kabuti ang Diyos.
Biyaya nga eh. Grasya yan eh. Amen. At bawat tao, tumanggap ng biyaya ng buhay. Diba? Kahit mga taong wala sa Panginoon, kahit mga taong hindi naglilingkod sa Diyos at hindi nagpaparangal sa Panginoon, biniyayaan sila ng buhay. Diba? Kasi ang Diyos natin, sabi ng Bible, He is faithful and just. Pag just ang Diyos, wala siyang itinatangi na tao. Amen. Ay ito, mabait ito. Ito lang bigyan ko ng buhay bukas ng umaga. Mayroon bang ganon? No? Ay ito, mapanalanginin. Bukas to, gigisingin ko para bigyan ko muli ng hininga. Kasi nga, wala naman tayo nakakatiyak kung pagtulog natin sa gabi, isipin nyo. Kung 8 oras kang matutulog, 8 oras kang humihilik. Sa paghilik mo, pwede na hindi na bumalik yan eh. Diba? Mayroon naghilik na, o, ikaw matuluy. Diba mayroon ka na ng umilik? Parang natatakot ka na, parang hindi na magbalik yung hininga niya. Si Pastora minsan, pag ako'y nakakatulog sa tanghali, binibidyohan niya ako. Humilik ka na naman, maniwala sa'yo. Hindi ko narinig eh. Mayroon bang natutulog at narinig niyang hilik niya? Di ba wala naman? Alam niyo mga minamahal, kaya nga yung buhay natin, araw-araw, dapat nating i-consider at kilalanin galing kay Lord yan. No? Kasi nga, maraming tao natulog lang, hindi na nagigising. Diba? Dapat maisip lagi natin yan. Pagtulog natin, kaya importante, na? Importante bago tayo matulog, maalala natin si Lord. Amen? At may pagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Bakit? Ay malay mo, pagtulog mo, paggising mo, wow, bakit ibang lugar? Langit na ito. Diba? Ganun yan eh. Pagtulog mo, ang gising mo ay sa langit na. Ay, buti ko sa langit. Diba? Ay paano ko, pagtulog mo, paggising mo, uy, bakit mainit to? Na? Ba't mainit ang lugar na kinalalagay mo sa impyerno pala? Ayun ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya nga, diba? Pagtulog natin, dapat yung buhay natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. No? Kasi hindi natin alam kinabukasan kung gigising pa ba tayo eh. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, ano po? No? Supisyente imaw kag imaw ang nagtao it kabuhi. Ano pa? Ito maganda. Yeah. Siya nagbigay ng kabuhi o buhay sa atin. Pangalawa, sabi dito, ginhawa. Ano yung ginhawa? Hindi Tagalog ang ginhawa. Sa aming Bisaya, ibang ginhawa. Yung paghinga. Ginhawa. Oh, gaginhawa pa? Alam mo, minsan mga minamahal. Minsan natulog ako. Nagtulog-tulogan. Pag alam ko si Pastora, hindi ako gaginhawa. Pinipigil ko yung hininga ko eh. Pa, gising. Ako naman, tudo ko, pigil ka ng hininga. Ayaw kong ginagawa niya sa asawa niyo. No, medyo hinabol-habol ko na hininga ko. Bakit ako?
Siguro, titisting mo na asawa mo eh. Kung ano magiging reaction niya kung panahon na mamatay ka na. No? Mahirap pigilin ang pagginhawa. Nandyan ba kayo? Yung paghinga, mahirap pigilin yan. Amen. Hallelujah. Di ba normal sa tao? No? Yung tinatawag na inhale, inhale, exhale. Di ba? Dapat paghinga mo, papasok, dapat may palabas. Amen. Ibig sabihin, patunay yan, buhay ka pa. Kaya ang tao pag namatay, wala nang ginhawa yan. Hindi na ginhawa. No? Kaya nga, ang tao pagka nakaratay o nahimatay, pinupulsuhan, kung may pulso pa, ibig sabihin, may paino-ino pa yan. Mayroon pang espiritu yan. Mayroon pang kaluluwa yan sa loob. Pero pag wala ng pulso yan, automatically, wala ng espiritu yan at kaluluwa. Hindi na ginawa yan. Amen? Dati ang araw, mangyari sa atin yan, hindi tayo magginawa, patay na tayo. Amen? Ibig sabihin, katapusan na ng ating buhay. Hallelujah. Pero ang katotohanan sa Bible, ang Diyos hindi nangangailangan ng anumang bagay sa atin sapagkat siya'y sapat sa kanyang mga bagay na kailangan. Supisyente sa lahat ng bagay sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng buhay at hininga. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga, habang binabasa ko itong Bible na Bisaya, ako'y natatawa, pero katotohanan sa ating kalagayan na anuman ang mayroon tayo, biyaya ng Diyos, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na ating pinaglilingkuran. Amen? Hallelujah. Praise God. Tingin ko, hindi na kayo ginawa. Tayo tumayo. Hallelujah. Kontento ba kayo sa hininga ninyo galing kay Lord? Amen? At yung hininga natin, yun yung sinasabi ni Sister Ruth kanina na breath of life. Amen? Hininga ng buhay. Diba? Sino ba tayo? Ikaw, tanongin mo sarili mo ngayong umaga sa harap ni Lord. Sino ka ba? No? Gaano ka kaimportante kay Lord? Bakit kanya dapat bigyan ng hininga? Natanong ba natin yon? Sino ba ako? Sino ba tayo? Na dapat pagkalooban ni Lord ng breath of life. Pero ang Diyos patunay lamang na siya'y mabuting Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Sapagkat binigyan ka niya ng hininga. At bibigyan ka ng hininga habang ikaw ay nabubuhay. Amen. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Ay nabasa ko sa Bible kanina sa Isaiah bago tayo manalangin. Isaiah 46. Sa verse 4. Pakinggan po natin. Hallelujah. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob. Kayong nalalabi sa bayang Israel, kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang. Kaya po natin mga kapatid, ang Diyos natin, yung pag-aruga, para bagang sa mga nanay, pagsilang ng sanggol, talaga yung
pagkalinga nila, pag-aruga. Ganun na lamang. Ganun tayo, inaruga ni Lord. Amen? Mula pagsilang natin, hallelujah, inaruga ka ni Lord. Inalagaan ka niya. Hello? Ito, bigyan natin ng diin. Para makita natin at dapat nating pahalagahan ang ating buhay. Na? Inalagaan ka ni Lord eh. Huwag mong sirain ang buhay mo sa mga bagay dito sa mundo na panandalian lang. Amen. Hallelujah. Mula sa inyong pagsilang. Sa verse 4, sabi niya, ako ang inyong Diyos. Hallelujah. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo. Glory to God. Iingatan ko kayo. Pag sinabing iingatan tayo ng Diyos, iingatan tayo ni Lord sa lahat ng uri na makasasakit sa atin o makasisira sa atin. Amen. Ito po, divine protection ni Lord sa kanyang mga anak. Amen. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Hello! Di ba gusto natin yon? Tatanda tayo na naglilingkod sa atin pong Panginoon. Taglay natin ang proteksyon ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, lakasan natin ang ating loob. Mabubuhay tayo ng matagal dito sa mundo hanggang pumuti ang ating buhok. Taglay natin ang proteksyon ng Diyos sa ating buhay. Amen. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Kailanman hindi nagpapahinga si Lord. Araw-araw, inaaruga ka ni Lord. Kinakalinga ka ng Diyos. Huwag mong isipin kung ano man ang kondisyon mo. Parang ikaw na lang. Nagkakamali tayo. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah! Amen! Glory, glory to God. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y umawit sa Panginoon. Glory, glory to God. Manong itaas po natin ang ating mga kamay at pikit po natin ang ating mga mata. Damin natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, Panatag na kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus,
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya Jesus. mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y Hallelujah. inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Oh, kahit kailan. Kahit kailan. Hallelujah. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Thank you, Lord. Hallelujah, Pag-ibig Jesus. mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Una, tigit sa lahat sa iyo po mga salita. Salamat kahit kailan. Totoo, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Kahit kailan, hindi mo pinabayaan ang iyong mga anak. Hallelujah. Lord, salamat sa umaga po ito. Salamat sa aming po mga kapatiran. Salamat po sa bawat mga magulang na nandito. Nawa dakilang Diyos, patuloy na mapatunayan ng bawat isa ang iyong katapatan sa buhay namin bilang tao. Ikaw ang nagbigay ng aming buhay. Ikaw ang nagbigay ng aming hininga. Lord, sapat ang mga bagay nito upang kami ay mabuhay. Hallelujah. Gamitin namin, Panginoon, ang aming lakas. Gamitin namin ang aming hininga upang ikaw ay aming maparangalan habang kami ay nabubuhay. Kilalanin ka bilang Panginoon at Diyos na makapangyarihan. Lord, I pray, O God, ngayong umaga, be
bendisyonan mo ang aming buhay. Buhay ng mga kapatiran namin na narito ngayong umaga. Mula sa mga bata, sa mga kabataan, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa lahat na nandito, sa mga magulang, patuloy Panginoon, palakasin mo ang kanilang pananampalataya. At mula sa araw na ito, Panginoon, ilagay mo ang excitement sa puso ng bawat isa upang pakinggan lagi ang iyong mga salita. Hallelujah. Upang lalo ka pa namin Panginoon makilala bilang Diyos at Panginoon ng aming buhay. Ingatan mo kami, pagpalain ang aming mga sambahayan, pamilya na aming dadatnan sa iyong mga tahanan. Salamat, bakuran mo kami ng banal na dugo at ang bawat isa ngayong umaga sa pangalan ng Ama, ng Anak at sa paikipisan na iyong diwang banal. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng praise the Lord. Palapan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Magandang tanghali po. God bless you. Sige po, magkamayan po tayo. Amen.